And with that, nakikita yung nakikita nila yung worth ng isang tao at natututo silang ma-accept yun. And we build a safer place for our children with disabilities. Okay. So, ang mga magulang po na may autismo or na may PDO, na may disability ang kanilang mga anak, syempre nagkakaroon yan ng in due time, pag after acceptance, nagkakaroon na ng pwedeng sabihin natin or tawagin nating emotional resilience. Yung mas nagiging chill, kumbaga. Hindi na masyadong nagagalit, mga konting bagay na nangyayaring maganda sa pamilya, nagiging mas appreciative, ganyan. So, importante po sa family na na ma-accept. Unang-unang step 'yon. And again, sa ating mga nasa school, nasa education system, siguro po maganda rin kasi minsan nakikinig din yung mga teacher, mga parents sa atin eh. Kaya maganda din yung gabayan natin sila para kumbaga ma-accept nila yung pagiging iba ng kanilang mga anak. Pero still, Sir Vic gentle what's this? Reminder siguro sa parents or pagkikwento kung ano yung nangyayari sa loob ng classroom para magkaroon po ng assessment. Pero nakikita ko din yung kahirapan din ng parents, Sir Vic, na ipatingin yung kanilang mga anak sa specialista, lalo may kamahalan po 'yon. Okay, pero meron naman tayong DSWD na pwedeng tumulong. Meron tayong PDAW office na pwede ninyong i-refer yung bata. Pagka nagsabi yung magulang na, sige po, tulungan mo kami kung paano namin ipapatingin ang aming anak para po matulungan sila. May po tayo, office ng persons with disabilities sa Albay Provincial, sa Capital po. Yan. Pwede natin silang lapitan. So, pakonti-konti lang. Ayan. So, next po, dito na yung papasok yung bullying na sinasabi ni Sir Vic kanina. Yung love, nauna po yung love to self and then love within the family, and love through friendship and community. Okay. Ang friendship kasi po, yun ang medyo nagbe-break ng barrier. Tapos, yung peers, yung barrier, and barrier, and nawawala po yung stigma kapag pumasok na yung inclusion sa magkakaibigan. Ayan. Importante po yung peer support. So, it's good that our school system is already inclusive, that even those who have diagnosed disabilities or have who are not neurotypical are already accepted in regular classes. Okay. Kaya lang yun nga, ang nagiging problema natin dun ay yung nangyayaring bullying na yun nga ang tinatanong ni Sir Vic kanina. So, yun po ang pwede kong masabi, Sir Vic, paulit-ulit siguro na pag-remind sa mga kabataan natin ngayon na hindi lahat pare-pareho, na may pagkakaiba-iba po tayo, na hindi lahat pare-pareho mag-isip, pero meron po tayong, lahat tayo ay may kakayahan, lahat tayo ay may lakas na pwedeng wala sa iba. Yun po. Parang ipasok na lang natin siguro sa values lessons natin, mga ganyan. Yan. So, importante po kasi doon sa bata na merong disability or sa isang tao na may disability yung community acceptance. Kasi doon nila nafe-feel yung kanilang value. Alam niyo po mga tagapakinig, mga katiwala, kahit sa simbahan, sa community ng simbahan, ang ganda po ng example na binibigay ng St. Jude Parish dito sa Legazpi.
with Father Jem there, who is the PWD ministry head of our diocese. Ano po, yung mga PWD nilang nasa community, they serve the Mass as altar servers. Yung mga may, nakita ko dun sa picture na may difficulty or may hearing loss pero nag-serve as altar server. Merong may autism na LECOM, yan, and so on and so forth. Ang dami po nila doon na nag-serve na with disabilities, and nakakatuwa kasi yun nga, yun ang meaning na inclusion tinitingnan nila natin, hindi natin sila kinakaawaan, kundi tinitingnan natin kung ano yung kanilang potential. Kasi pag lumabas yun, yung tao, hindi na sila titingnan mababa, hindi na sila kakaawaan. They will even become our inspiration. Na-inspire tayo kasi kaya nila. So, yun din po siguro ang dapat natin gawin sa kahit saang community, maging maliit man yan o malaki. So, and we are now on the na ini, second to the last leg of our program. Okay po. Ang satuyang episode ngunya na pagkahapon iyo ang love that includes pagkamuot na dai namimili. So, sa giraray po, gusto kong bation ang mga naghihinanyog sa satuyang programa ngunya na hapon, ang mga naghihiling sa Facebook Live asin sa DCTV channel. Okay, may I shout out to my friends, my college batchmates from the Philippine Normal University, Bachelor of Science in Physics for Teachers, batch 1993. Yan. Especially to Malu and Ivy. Yan. And gusto ko man po bation so nagtugot sa ko na magluwa sa simbahan sa assembly, si Ate Tin Dizon, si Tito Lid Pepanyo, and hello po Father Lindon and Father Austin. Sorry po, nagluwas tulos ako. Di ko man po pigtutuyo. Kay po ko po magdigdi. Ayan. And thank you po sa paghinanyugman kan sa kuyang tugang kay Kristo, si Ate Badet Arimbay. Si Ate Badet, ko din ina din ini kan sa kuyang aki na may autism dahil ayun, aram na yan ni Ate Badet kung nata. Ate Badet, hello, I miss you. And thank you Kuya Vic Vista, Sir Vic, for listening and for engaging with us this afternoon. Meron pong sinabi dito si Sir Vic, sabi niya, thank you so much po ma'am for the guidance kasi po I am planning to conduct a seminar on anti-bullying with Project Respect. Ang ganda. Ang respect, sabi niya, it means respect everyone, speak positively, encourage compassion, and take action. Yun ang ganda, Sir Vic. Yan. Parang gusto po kitang kunin as resource person, ma'am. Ay, sure. Yan. Advocacy ko po ito, Sir Vic, na PWD inclusivity po talaga. Kaya andito kami ni Sir Jeremy. Pareho po kami ng advocacy. Si Sir Jeremy po, kahit English major yun, okay. Tapos ako po, science, ang major ko, pero we both are inclusivity advocates, especially po for PWD Sir Vic. And hanapin lang kita po sa Facebook, Sir Vic, para magkaroon tayo ng pag-uusap tungkol dyan. Thank you so much. Ayan. So, once again, ang ating episode po, Love that includes pagkamuot na dai namimili. And we talked about the love that the love for self of the person with disability, na kung saan pwede natin yon mas lalong mapalalim sa paniniwala natin sa kanya mismo, sa kanyang kakanyahan, sa kanyang value, sa kanyang mga talento, sa kanyang role sa ating lipunan,
at dapat makita niya yon. Dapat maramdaman niya na naniniwala tayo sa kanya. And also the love from within the family, uh, kung saan dapat nating matulungan yung family na siguro ang iba dyan nasa process of acceptance pa lang, na nandyan tayo as a community para tumulong sa kanila. Importante po yun. Kasi naramdaman namin yun as a family eh. Siguro kung hindi sa amin tumulong yung community, yun, hindi namin agad ma-accept yung kalagayan ng aming anak who has autism. So it's important that the community help the families who have special needs children. Okay? And yun po, kung paano natin mas paiigtingin ang love through friendship and community. Kanina po, nagtatanong si Sir Vic about dun sa bullying na nangyayari sa kanilang school. Siguro ang pinaka-importante dun is yung pag-model natin bilang mga teachers na kumbaga hindi natin sasabayan yung mga bata na nagbubuli na, kundi tutulungan natin na makita nila yung kakayahan ng mga bata na binubuli nila. Because kahit na hindi naman disabled yung isang tao, walang disability yung tao, hindi naman po talaga dapat na magkaroon ng or na nagkakaroon ng bullying sa isang school. Maganda po, Sir Vic, yung naano mo. Maganda yung naisip mo pong program, yung respect. Pwede mo pong gawing yan, parang signature yearly program na sa school ninyo. Kasi alam niyo po, hindi naman nadadala sa isahan lang na seminar o kahit formation, di ba? Ang mga, lalo na mga kabataan ngayon, kahit nga tayo, di ba? Hindi tayo agad-agad na nagkakaroon ng parang pag-absorb ng mga natutunan natin sa isang paraan lang. Pag dinoble-doble natin, pag inulit-ulit natin, kahit yearly gawin natin yon. So, it will become a practice at baka mamaya, Sir Vic, maging model ang school ninyo sa anti-bullying, di ba? Okay. So, yun po. And then, sabi ko nga kanina, may kakayahan din ang ating mga PWD na magmahal. As in yung romantic love. Love and relationships for PWDs. Yung nila, yung may rights sila na magkaroon ng companion dito sa buhay, di ba? Okay, so maganda yung makita natin yun. Lalong-lalo na siguro sa family na merong mga anak na may disability at sasabihin natin, ay, wag kang ma-inlove, baka pag nasaktan tong anak ko, yung baka kung anong mangyari. Yung, dahil nga sa disability ng ating mga anak, mas lalo tayong nagiging protective. Pero pag nakita na naman natin na nagmamahal na yan at minamahal naman siya, baka pwede nating gabayan na lang para ma-feel niya rin yung companionship. Minsan kasi nalilimit din natin yung mismong isip natin. Sabihin natin, hindi siya pwede kasi iba siya mag-isip. Baka mamaya, pag mag-asawa na sila, magwawala, maganyan. So parang hindi tayo naniniwala. Hindi tayo naniniwala sa kakayahan ng anak natin o ng miyembro ng pamilya natin na pwede din siyang magmahal. Baka hindi natin nakikita yon. And sana maalala natin na yung pagmamahal naman ay hindi naman yan nalilimit sa mga taong walang disability. 'Di ba? Pwede namang magmahal kahit yung may mga disabilities. May mga kilala po ako na may disabilities na nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng partner sa buhay. May cousin po ako na may hearing impairment at nagkaroon po siya ng asawa na may hearing impairment din. And ang anak nila yung naging nila, nung translator, kumbaga, para sa ibang tao. Yun, kasi wala siyang